Hello, hello! Kamusta? Nandito na naman si Mrs. Kat at samahan niyo na naman ako sa panibagong linggo. So ayun, niyaya ko si Daddy na mag-date kami dito sa Subway. Madalas kasi kapag pumapasok siya sa trabaho, ang lunch niya talaga ay sa Subway. Yun kasi yung kainan na available dun sa office nila. Madalas kinukuwento niya sa akin pero hindi ko alam yung experience at hindi pa rin ako nakakakain sa Subway. Kaya sabi niya sa akin nun, "Next time dadalhin kita sa Subway." At ayun, sakto kasi recently ay may nag-open na branch dito malapit sa sa'min. Kaya ayun, niyaya ko siya na breakfast date kami dito sa Subway today. At kaya ako naman siya niyaya din na mag-breakfast date kami ay dahil may biglaan si Daddy na business trip. At medyo matagal din yun. Kaya ayun, medyo malungkot ako. Kasi syempre mamimiss ko siya at saka sanay na talaga kasi kaming buong family na magkakasama talaga kami at lahat ng ginagawa namin ay umiikot lang sa aming maliit na pamilya. Kaya ayun, pero I will always pray for him na maging safe siya doon, huwag siyang masyadong ma-stress at mag-enjoy na rin siya kahit papano. Sabi ko nga, mag-take siya ng maraming videos at basta mag-enjoy siya kasi parang nasama niya na rin kami. Kumbaga, sa kwento niya pa lang at sa mga pictures at videos na makukuha niya ay parang naging magkakasama na rin kami doon. So, ayun. At eto, medyo nilalamig pa ako talaga niya kasi umagang-umaga tas may aircon. At eto yung food namin. At eto na ang ating first tikim sa sandwich ng Subway. Okay naman siya at mukhang babalik pa ako next time. Dahil nga matagal-tagal na wala si Daddy, ay nag-request kami na magluto siya para sa amin kasi syempre mamimiss namin yung luto niya. At isa sa mga paborito namin na niluluto niya ay itong menudo. Alam niyo ba nung bagong kasal pa lang kami at bago pa lang kami mag-asawa ay hindi talaga marunong magluto yan si Daddy. Kahit pagsasaing at pagpiprito ay parang uncomfortable siya na gawin yan. Pero sabi ko sa kanya, ako din naman hindi ako marunong noon. Hanggang ngayon may mga bagay pa rin ako na inaaral pero walang mawawala kung hindi susubukan. At ngayon, nai-enjoy niya naman na yung pagluluto at masarap na talaga yung mga luto niya. Kaya nakikita ko rin sa kanya na nagugustuhan niya yung pagluluto. Kaya ayun, nakaka-enjoy din. At yung mga bata, nilolook forward din nila paminsan-minsan yung luto ni Daddy. Naalala ko kasi nung bata pa ako ganun pag weekdays, yung nanay ko nun yung nagluluto. Pero pag tuwing weekend, excited ako nun kasi sigurado magluluto si tatay nun. At isa yun sa nilolook forward ko nun nung bata pa ako. Kasi parang kakaiba yung lasa ng mga luto ng mga tatay o mga daddy. At eto nga, nag-aasaran na kami si Ate Sasa. Nauna na ngang umiyak. Actually, sabay kami na umiiyak niyan. Inaasar niya nga ako Kasi nga, napapag-usapan na matagal mawawala si Daddy. At ayun, inaasar niya ako na ikaw rin naman po, Mami, umiiyak. Ice cream. Isa talaga sa nakakahiligan kong gawin ngayon ay ang pagbabasa ng libro. Nung bata ako, nagbabasa rin ako nun pero mga pocketbook kasi yung binabasa ko nun Tsaka dati tumatambay ako dun sa fully book sa BGC para magbasa ng libre. Dati kasi gusto ko rin naman talagang maging reader pero hindi naman kami galing sa mayaman na pamilya. Kaya naisip ko noon na medyo mahal ang mahumaling sa kakabasa. Pero ngayon, may mga binigay kasi sa aking libreng-libro yung mother-in-law ko. Kaya ayun, may pagkakataon ako para magbasa. At ano nga bang connect nito? Ayun, napansin kasi ni Daddy na dumating yung aking in-order na parang shelf. At ayun, kinulit niya ako na sabi niya, sige na, ilalagay ko niyan para habang wala ako ay may nagpapasaya sa'yo. Nakakatawa, di ba? Send mo na yung
How much At is this? eto, nagpo-practice si Daddy ng mga Vietnamese at kung paano niya gagamitin tong Google Translate para magkaintindihan sila doon. Nakakatawang nga yung mga pinagsasabi niya eh. Gagayahin ko ngayon siya. Kainay, bao niyo? Oh! Vietnamese ka. This is my voice. One day in Vietnam. Ano ba yung sasabihin ko? Can I get a discount? Tôi có thể được giảm giá không? Hirap. Tôi có thể được giảm giá. Tôi có thể được giảm giá không? Tôi có thể chăm chăm. Tôi có thể được giảm giá không? Tôi có thể cho giảm giá không? I can give some the baby food. Yari tayo dyan. Yari tayo. Bago kami matulog ay sinimulan na namin na mag-impake at tinulungan ko na nga si Daddy kasi ganyan talaga yan. Lahat talaga itatanong sa akin kung anong susuotin niya, anong magandang dalhin and everything. So, ayun, tinulungan ko na siya. Kinabukasan ay maaga kaming gumising para ma-finalize na yung mga gamit at damit na dadalahin niya at kailangan din namin ikilo kung pasok ba dun sa allowable na weight yung kanyang dadalahin. Ayan, pasensya na ang gulo-gulo pa ng buko kasi nagmamadali ako niyan para hindi siya malate sa airport sa kanilang flight. Yeah. But this kind of like yours. But it's oh my gosh. No, umiyak na si ate tsaka si MM. Ate? Si Tantan is being strong boy. Will miss daddy? Why is it tutagal kasi? Oh my gosh! The CR is big! Wow! May bathtub! I wanna go to a bathtub! Wow! Oh my gosh! King size, ayan, king size. Ito yung closet. Ito. You see behind me a vehicle checkpoint set up by the National Guard. Yes, the evacuation zone is very obliterated, but critically, the window of weaker winds has allowed firefighters to make huge progress against all the main fires. It's going to be really hard to secure that with dozers or hand lines or anything. We have a nice concrete structures here.
In the next 24, 36 hours, yeah, we're very, very quick. 3,000 miles away, President-elect Donald Trump, who has never been a firefighter, attacked the state response on social media. They just can't put out the fires. What's wrong with them? California's Governor Gavin Newsom has invited Trump to LA to see. Ayun, so kakauwi ko lang galing sa pagsundo sa school sa mga bata at nandito na kami sa bahay. At ayun, kanina pinakita ko sa inyo na nanonood ako nung balita about dun sa wildfire sa LA, di ba? And siguro tataka kayo, ba't ko pinapanood yun? Di naman ako taga LA, di naman ako taga California. Pero yun, sobrang affected lang ako doon sa balitang yun kasi isa sa mga as in top 3 talaga sa akin na pinapanood kong YouTuber sa doon sa California. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa bahay niya. So pinapanood ko talaga siya at sobrang bilib na bilib ako sa bahay niya. Ang ganda-ganda. Every corner talagang aesthetic. At ang theme niya ay may pagka mid-century modern, which is yun talaga yung gusto kong i-goal sa bahay. Kahit na parang kung ano-ano meron dito sa bahay namin. Ang goal ko talaga sa bahay ay mid-century modern. Tapos ang dami niyang plants. Hindi niya naman yun parang nakuha ng basta-basta lang. Lahat yun matagal niyang inalagaan. Lahat ng bagay doon sa bahay niya na yun as in nawala. Sobrang nag-flatten talaga yung bahay nila. Walang natira. Sunog na sunog. Lahat as in. Nakakainis na nakakaawa na ano ba? Saan ba talaga nagsimula yung wildfire na yun? At hindi lang siya. Marami ring mga ibang taong naapektuhan nung wildfire na yun na sobrang nakakalungkot. Kasi imagine mo, 'di ba? Bahay mo yun, home, and you've been working on it. Talagang bawat sulok, dinesign mo, tas ganun yung mangyayari. Sobrang nakakalungkot nun. Tsaka yung bahay mo kasi, parang sa kagaya ko na talagang homebody, di ba? Yun yung pinaka parang, ano ko safe place ko. That's where I find my peace. Yun. Tapos, napaisip ako tuloy dun sa nabasa ko dito. Ayan. Ang sabi dito, pakita ko sa inyo. Ito yung sabi, well, religion does make us very rich. If we are satisfied with what we have, what did we bring into the world? Nothing. What can we take out of the world? Nothing. So then, if we have food and clothes, that should be enough for us. Well, matagal na naman yung parang naririnig, di ba? Matagal nang sinasabi ng mga tao yun na hindi mo naman yan madadala sa hukay. Yung mga ganong statements, di ba? Pero pag iisipin mo, kung nung bata ako noon, hindi ko siya ganun dinidibdib. Parang sa akin kasi na, gusto kong bilhin to ganyan-ganyan. Marami pa rin naman ako mga gustong i-achieve. Madami pa rin naman ako mga gustong bilhin sa panahon ngayon. Pero, habang tumatanda ka, at maraming mga bagay, even mga tao, na nawawala sa buhay mo, nasisira yung mga paborito mong cellphone, nawawala yung mga paborito mong gamit and all, marirealize mo na temporary lang talaga ang lahat. 'Di ba? Na mapapalitan 'yun, maglalaho, masisira. Pero yung something na hindi mo mapapalitan is yung memories, experiences, kasi nandito lang yan sa utak mo. Well, pag nagka-amnesia ka, mawawala yun. Pero technically, 'di ba, nandiyan lang yun sa utak mo. That's why I practice. Actually, hindi naman I practice, pero sige na nga, I practice. Ang gulo ko talaga. Ang hirap maging dito, inspirational speaker or ganun. Kasi, ang gulo ng utak ko di ba? Ang point ko is ganito. Every month kasi or every 3 months, nagde-declutter ako ng gamit. Ewan ko kung napapansin niyo yun sa mga content ko na ano ba mo to sikat, bili ng bili, tapos declutter din ng declutter. Kasi para sa akin, may mga bagay dito sa bahay na mas mapapakinabangan ng ibang tao. At
kung hindi ko naman na ginagamit, like, hindi naman namin need, like yung mga damit, yan. Kung mapapansin nyo, hindi ako masyadong maano sa damit ko. Ang sinusuot ko talaga is yung mga komportableng damit ko. Yung iba, kahit maayos pa yan guys kahit parang bagong bili, once or twice ko lang yan nagamit. Pero hindi talaga kasya sa akin at hindi ako komportable suotin, ipamimigay ko yun sa iba. Kahit na bago lang siya. Kasi, bakit ko ipagsisiksikan sa akin, di ba? Kung ayaw nga sa akin ng damit, kung hindi naman kasya sa akin, paano kung ibigay ko yun sa iba, tas, di ba, mapakinabangan nila, tas magamit pa nila ng mas maayos kaysa sa akin. Ayun na lang din ang isipin mo, di ba? Kahit sa mga gamit dito, marami na ako napamigay. Yung aircon namin dati, napamigay ko lang. Pero, baka mamaya sabihin nyo, amin na lang yung TV, amin na lang. Hindi. Basta, ewan ko ba? Paano ba maging inspirational na speaker? Nasa utak ko kasi siya, pero nahihirapan akong i-relay sa inyo. Basta yun. Lahat ng bagay sa mundo ay temporary lang. Sabi nga ni Rufo May, go, go, go. Nag-go, go, go lang yung mga yan. Yung mga gamit na yan. So, yes. So, wag tayong magmahal sa mga gamit. Magmahal tayo ng mga tao. Na mahal din tayo. Sige na, nahihirapan na siguro kayo itindihin ako. Pero ayun nga, nalungkot ako kasi wala yung jowa ko today. Tagal pa siyang babalik. Pero I know that dito, kahit na dito ay umaga at dyan ay gabi. Magkabilang mundo. Well, Vietnam yun. So, 1 hour lang yung delay ng oras. Kala mo naman nasa ibang kontinente. Pero yun, namimiss ko siya. Namimiss ko siyang awayin, namimiss ko siyang asarin, mga ganun. Di kasi talaga ako sanay na wala siya dito. Yun, excited na ako bumalik siya. Excited na ako makita yung mga pasalubong niya. Hindi, syempre siya. Excited na ako makita siya. Sinasabi ko yun para marami akong pasalubong. Ayan, so yun guys, sana safe kayo kung nasan man kayo at sana may napulot naman kayo sa mga pa-effect ko na inspirational na hindi masyado. At huwag kalimutan kumain, alagaan ang sarili at magbasa ng Bible, guys. Pansin nyo, medyo bumabait na ako, medyo umiiwas na ako sa mga chismis, pero may mga konting chismis pa rin ako, pero bumabait-bait na ako. Dahil yan sa pagbabasa ko ng Bible. Yan. It grounds you, it humbles you. Kasi, sino ba naman ako? I'm a sinner. Hindi ako mabait na tao. Mukha lang ako mabait, pero madami din ako mga pagkakamali sa mundo, diba? So, that's why I need to read the book. I need to read the Bible. I need to be closer to God. Kasi nga, I'm a sinner. Hindi ko siya pinapromote or sinasabi sa inyo dahil nagmamalinis ako or I feel like, you know, parang ako yung pinamagaling sa mundo, pero I'm promoting hirap. Sige na, promote. Inaanyayahan ko kayo. Minatawag ko kayong lahat dito para magbasa ng Bible kasi makatulong siya sa inyo. Nakatulong siya sa aking anxious mind and madalas pa rin naman akong inaatake ng mga ganyang panic. Pero iba pa rin talaga pagka alam mong kumapit ka kay Lord. Andyan si Lord. So, ayun. Thank you for watching. Go, go, go lang sa buhay. Sabi ni Rufa May. And see you on the next vlog. Bye-bye. Love you all.